36 na panukalang batas na ang nailusot sa third and final reading, habang 29 naman sa second reading, kabilang ang 5 priority bills ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Ayon kay House Speaker Faustino Bogie III, patuloy na tinututukan ang mga panukala sa nalalabing araw ng sesyon ng Kamara hanggang June 4. Kabilang sa mga naipasa sa ikalawang pagbasa sa plenaryo ng Kamara kahapon ang House Bill number 9257 sa LEDAC Priority Measures na layong amyendahan ang Bases Conversion and Development Act of 1992 sa pamamagitan ng pagdedeklara ng ilang bahagi ng mga lupain ng BCDA bilang alienable at disposable na sasailalim sa masusing pagpaplano at pag-aproba ng Pangulo. Sa ilalim ng panukala, bubuksan para sa development ng 10% ng kabuuang lupain sa mga economic zones na pinamamahalaan ng BCDA. Tinutugunan ng panukala ang matagal ng limitasyon sa kasalukuyang leasehold framework sa mga lugar ng BCDA kung saan marami pa ring manggagawa ang nakatira malayo sa kanilang pinagtatrabahuan dahil sa kakulangan ng abot-kayang pabahay. Aprobado na rin sa ikalawang pagbasa ang Digital Media Anti-False Information Act na nagpapataw ng 6 hanggang 12 taon na pagkakakulong na may hanggang 2 milyong pisong multa laban sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon online na maaring makapagdulot ng pinsala sa publiko o banta sa national security. Ayon kay Majority Leader Sandro Marcos, kasabay ng pagprotekta sa freedom of expression ay ang pagtitiyak na may pananagutan ang mga sadyang nagpapakalat ng mapanirang kasinungalingan. Kaugnay nito, aprobado na rin sa ikalawang pagbasa ang Right to Information Act na nagsusulong ng full public disclosure, kabilang ang mga transaksyon at budget ng lahat na ahensya ng pamahalaan, kabilang ang LGU at GOCC. Ang isang key feature ng bill na ito ay yung paglikha ng isang Right to Information Commission. Parang dun sa Data Privacy Act, merong Data Privacy Commission, so dito may Right to Information Commission, na siya yung magtitiyak sa implementation ng mga ahensya ng mga Freedom of Information or Right to Information request. So, umaasa tayo maipapasa ito at magiging isang hakbang tungo sa inaasam ng mamamayang Pilipino yung magamit ang impormasyon ng gobyerno mismo para mapanagot ang mga kailangang panagutin at ang mga korap at mga nag-aabuso. Samantala, lusot na sa ikatlong pagbasa ang panukalang itaas ang retirement age ng Philippine National Police mula 56 ay gagawing 57 years old, nakapareho ng naunang batas ang retirement age ng Armed Forces of the Philippines. Layunin nitong mapakinabangan ang kakayahan ng mga pulis, palakasin ang stability at leadership sa hanay ng law enforcement. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.